Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung mensahe para sa'yo, okay? And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Itanong natin, okay? Lubos-lubosin na natin yung pagmamarites. Anong ganap sa person mo at sa present person niya na pinalit sa'yo? Ayan, di ba? Interesting yung ating mga tanong ngayon. Anong ganap sa past person mo at sa present person niya na pinalit sa'yo? Give me the message. Anong ganap sa kanila? Siyempre, hindi naman palaging pangit din yung ganap, ano? Meron ding positive, kaya ihanda nyo na, ha. Pero ganun pa man, sinasabi ko dito, hindi halos lahat makaka-resonate. Kaya be open-minded pa rin tayo, okay? Give me the message. Anong ganap sa person mo at sa present person niya na pinalit sa'yo? Kumbaga, sa madaling salita, yung ahas. Okay. Give me the message. Anong ganap sa past person mo at dun sa ahas na pinalit sa'yo? Give me the message. Oh, tumalsik to. Meron ditong King of Sword. Mautak yung person mo. Mautak talaga. Give me the message. Okay, Seven of Sword reverse. Then Queen of Cups. Upright. Give me more information. Anong ganap sa kanilang dalawa? Okay, Knight of Wands. Give me the message. Meron ditong Two of Sword. Upright. Meron ako nakikita dito positive at negative, ha? The Sun. Okay. Give me the message. Anong ganap? Seven of Cups. Give me the message. Anong ganap ng person mo at ng person niya ngayon, yung present person niya? Give me more information. Ay, nako, sorry. Pasensya na, talagang ito yung nakita ko. Masaya yung person mo sa bago niya, okay? Feeling ng person mo dito, ano siya, masaya, or pwede rin sabihin na kung may present ka ngayon, masaya ka din, okay? Ito yung nafe-feel ko. Kasi naman ba si King of Sword, then Seven of Sword reverse. So, ibig sabihin, yung person mo matalino. Kung ano man yung mga pinag-awayan ninyo before, parang nakahanap siya ng panibagong tao na kung saan feeling blessed siya, okay? Kasi lumabas ang dasan. Feeling blessed siya dun sa person na pinalit niya sa'yo. Nakikitaan ko din dito na, alam mo yun, yung tipo na nagkaroon siya ng kapayapaan, kaliwanagan. Kumbaga, nararamdaman ko dito na mas angat itong tao nito sa'yo. Ganun tingnan ng person mo to, okay? Pero wag ka namang masasaktan, ha? Okay? Kasi hindi naman halos lahat pare-pareho kayo ng kwento. Pero ganun pa man, ito lang yung nafe-feel ko. Yung iba sa inyo, feeling blessed yung nararamdaman ng person nila sa pinalit sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Then, yung iba naman sa inyo, dahil lumabas si Seven of Sword, may pagsisisi, okay? Yung iba, may pagsisisi. Kasi nakikitaan ko dito na hindi lumago. Pero ganun pa man, no? Itong person mo, nakakaramdam din to ng kalungkutan. Or pwede rin sabihin, yung present person niya, nakakaramdam na ng kalungkutan sa past person mo. Kasi hindi lumago dito. Kung dito sa iba, may paglago, dahil matalino yung person mo, feeling ano siya, yung tipo na feeling blessed siya. Kasi lumabas ang dasan, feeling tagumpay niya.
tagumpay siya sa person na to, sa present niya. Then yung babae dito, malungkot. Feeling naka-stuck siya sa sitwasyon. Yung tipo na, alam mo yun, nakakulong siya sa sa kabibi. Ganun yung pakaramdam mo. Maybe yung person mo controlling or may pagka-narcissist. Kaya itong babae dito or kung ito man lalaki, vice versa, nakakaramdam siya ng sakal. Malungkot siya sa sitwasyon. Kahit binibigay sa kanya yung maybe mayroon tong pagsisisi na kung saan nakakaramdam siya ng kalungkutan. Kahit kung makikita mo, nasa kanya na lahat. Pero malungkot pa rin yung mukha ng babae. Okay? Hindi siya lumago. Ito lang nakikita ko. Maybe controlling. Nasasakal tong babae sa person mo. Ito lang nakikita ko. Kahit masagana, kahit maganda yung kanilang kabuhay, nakakain sila ng maayos, yung emotion niya dito, malungkot. Okay? Then dito, sa Knight of Wands and Two of Wands, Two of Swords, kung makikita mo yung babae, diba, malungkot pa rin. Kasi, magkasama nga sila dito, pero nakakaramdam siya ng lungkot, hindi balanse. Lumabas ang Two of Swords, nahihirapan siya sa sitwasyon, sa person mo. Kasi maybe yung person mo nga controlling iba ugali. Ngayon yun na-discover. Maybe yung person mo dito may pagkamalibog, Ito rin na-feel ko, yung bagang mahilig. Kahit ayaw na nung babae, pilit-pilit pa rin. Tamang hinala, mga ganun, tamang hinala, ganyan. Itong babae na ito, nagtitiis. Kahit magkasama sila, nagtitiis siya. Malungkot siya sa akin na hinatnan ng kanyang nararamdaman, ng kanyang kasalukuyang nararamdaman. Pero yung person mo, feeling blessed, okay? Feeling blessed siya. Yung masaya lang dito yung person mo. Pero yung kinakasama niya, malungkot. Nililihim niya yung nararamdaman niya na hindi na siya masaya sa person mo, okay? Ito yung nakikita mo. Kikita ko, sorry. Ito lang nakikita ko. Feeling feeling lonely kahit magkasama sila. Kung tutusin dapat masaya siya kasi magkasama sila dito. Ito yung dalawang ibon magkasama. Pero malungkot yung emotion. So, hindi siya masaya sa relasyon na tinahak niya. Nililihim niya to dun sa person mo. Kasi yung person mo dito may kahiligan, maalab, or sabihin natin na mapusok, or pwede rin sabihin na magkasama sila pero meron pa rin yung person mo na babae, lalaki, ganon. Hindi matali sa isa, okay? Then 7 of Cups and 10 of Cups. Yung iba naman sa inyo, nagiging maayos, okay? Nagiging silang maayos sa kanilang person at yung pinalit sa'yo, okay? Kumbaga, feeling blessed siya, wish granted, ganun yung nararamdaman. Kaya, okay, ito na yung nafe-feel ko. Or pwede rin sabihin na meron na rin yung person mo, tapos meron ka na rin dito na kung saan, pareho naman kayong masaya sa pinili nyong person, okay? Kanya-kanya kayo dito na masaya naman ang kinahinatnan ng person mo, masaya ka din sa kahinatnan mo. Ganun na yung nakikita ko dito. At yung iba naman, sobrang lungkot. Malungkot yung babae. Okay, ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung nararamdaman mo. Okay? Ano yung mararamdaman mo ngayon dahil binasa natin to. Ano yung naramdaman mo ngayon? Okay? Give me the message. Ano yung feeling mo o naramdaman mo nung malaman mo yung kalagayan ng person mo? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Okay, tingnan natin na. Pasensya na ako, natatawa kasi nararamdaman ko dito na meron dito magsasabi na wala akong pake. Okay, yun lang yung pumasok sa isip ko. Yun nararamdaman ko sa'yo, okay? Kung sino ka man. Give me the message. Ano yung nararamdaman mo ngayon nung nabasa natin tong tarot about sa present niya? And the world. And Knight of Air. Okay, yung iba sa inyo nasa ibang bansa. Okay, nasa abroad.
na kung saan wala ka ng pake, kinat mo na yung person mo, deadma ka na lang. Ito yung nararamdaman ko kasi kahit ikaw ay nalaman mo to, marami kang blessing na nare-receive. May paglago ka, kaya deadma mo na lamang tong person mo, marami kang natutunan. Punong-puno ka ng pag-asa at ginagabayan ka naman yung tamang direksyon. Ito na yung nafe-feel ko. Marami kang kaalaman, marami kang natutunan, marami kang na-experience na kung saan nagpalago sa'yo, naging kang matalino. Ito yung nafe-feel ko. Ayan, may distance kayo ng person mo, kaya ikaw ngayon, wala ka ng pake. Kasi maganda naman yung katayuan mo sa buhay. Kinat mo na rin tong person mo kasi hindi ka naman naging masaya. Dahil doon yung pinalit niya sa'yo, hindi rin masaya. Kasi doon niya nalaman na ganun pala yung ugali ng person mo. Give me the message. Okay, meron nga pala ditong hindi ko na nasabi kanina, Gemini, Aquarius, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces, and Virgo, Capricorn, Taurus. Okay, then dito meron dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Hindi ka na masaya. Okay, parang hindi ka masaya sa person mo. Deadma mo lang, wala kang pake. Then, kinat mo na siya sa buhay mo. Kaya, deadma ka lang. Then, yung iba sa inyo nakakaramdam ng sakit, okay? Kahit papaano, nasaktan ka rin sa nalaman mo. Kasi, alam mo yung iniwan ka, inabando na ka dito, Nafe-feel ko. Gemini, Aquarius, and Libra. Kasi alam mo sa sarili mo na meron ka, hindi ka kapalit-palit, pero iniwan ka pa rin. Pero okay lang, kahit iniwan ka, hindi naman siya masaya. Hindi naman masaya yung nangahas. Okay, kung ikaw man niloko, sinaktan, pinagpalit ka sa ibang babae, o nahas yung person mo, Hindi din masaya yung babae dito, or yung lalaki dito. Kasi ikaw ay gold. So ngayon, nakitaan ko dito na yung tao mo nagkamali. Yung babae, yung pumalit, okay? Pumalit sa'yo, nagkamali siya. Malungkot siya sa kinahinatnan niya. Pero ikaw, may sama ka ng loob kasi iniwan ka sa ere, naalala mo lahat ng mga pinagagawa sa iyo. Pero ganun pa man nakikita ko rin dito na pinagpasadyos mo to. Pagpapasadyos mo na lang kasi mabuti ang puso mo. At yun ay maganda kasi kahit niloko ka dito, hinayaan mo na lamang. Kasi nakikita ko dito na mas marami kang blessing na parating. Okay? Ito yung na-feel ko. Give me more information na yung nararamdaman mo ngayon. The Hangman Reverse. Ayan. Yung iba sa inyo nakakaramdam dito ng hindi ka pa rin malaya sa person mo. Kumbaga, nandun pa rin yung emotion mo, hinanakit mo. Yun yung nafe-feel ko. Malaki pa rin yung hinanakit mo sa person mo. Tinan pa natin. Give me the message. Ano yung nararamdaman mo sa person mo ngayon? At sa present niya. Meron dito na Six of Air, Pulos, Gemini, Aquarius, and Libra. Nafe-feel ko dito talagang iniwan ka Kung makikita mo, Or pwede rin sabihin, inalisan mo na to. Tinanggalan mo na to. Kasi ni-stress ka din dito sa tao nito. Kaya ikaw, pilit mo na lang tinutulungan yung sarili mo. Kasi inalisan ka dito nilayasan ka. Kung makikita mo, may kasama pa rin babae dito. Inalisan ka dito. I think meron din tong kasabwat sa panloloko sa'yo. Pero ganun pa man, kahit inalisan ka dito, kailangan mo tulungan na sarili mo. Makaraos dito sa nararamdaman mo. Kasi nafe-feel ko dito na maybe nag-iisip ka din, hindi ka nakakatulog. Tulungan mo yung sarili mo, okay? Kasi kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, may stuck ka sa ganitong pakaramdam. Kita mo na naman yung nagaganap sa'yo. Kita mo na yung panloloko sa'yo. Kaya, mainam, tulungan mo yung sarili mo. Makakaraos ka dito. Okay, maalisan mo to. Nararamdaman ko. Give me more information. Ano pa yung emotion mo dito sa person mo? Okay, Ace of Fire. Nafe-feel ko dito sa Ace of Fire. Matindi pa rin yung iyong nais na maparusahan yung person mo. Kasi nag-aapoy ka sa galit. Or pwede rin sabihin na ibinigay mo na yung lahat pero ganun pa din ang inano sa'yo,
Kumbaga wala ka naman ditong, yung tipo na wala ka naman ditong ginawang masama, pero ginago ka pa rin. Kaya ikaw umaalab ka. Pwede rin sabing umaalab ka sa pagmamahal mo na sa sarili mo. Nakapokus ka sa paglago mo. Kumbaga nafe-feel ko dito yung iba sa inyo, itong ginawa sa'yo, ginawa mong instrumento para magtagumpay ka sa buhay. Kasi Ace of Fire to eh. Kumbaga, marami kang kayang i-offer para yung Ace of Wands. Pero nakikita ko dito dahil matapang ka, malakas ang loob. May take risk, ganyan. Nagtitake ka ng risk. Hindi ka dito matitinag. Kasi kahit ikaw ay niloko dito, matapang ka. Ito na yung nakikita ko. Kaya mong tumayo, kaya mong manindigan mag-isa. Ganun yung mindset mo. Wala kang pakialam. Okay? Kasi gusto mong patunayan dito na hindi ikaw ang nawalan, kundi siya. Ganun yung energy mo. Kasi merong fiery, merong apoy, may alab sa'yo. Na kung saan yung alab na yun yung nagbibigay sa'yo ng fighting spirit upang lumaban. Kasi sobrang tindi din ang ginawa sa'yo ng person mo kasi pinagpalit ka. Pero ikaw, okay, may alab, naninindigan ka, kaya mo. Then that, okay, wala ka nang nararamdaman sa person mo. Ito yung nafe-feel ko. Gusto mo ng panibagong simula sa iba. Ganon. Gusto mo panibagong simula, yung may transformation. May malaking ganap. Kasi nakitaan ko dito, natapos mo na to or tinapos mo na to. Wala ka nang nararamdaman sa person mo. Kung makikita mo dito, alaala na lamang yung pag-ita nyo. Then nararamdaman ko, inisip mo na lang to na parang nawala na sa'yo, okay? Tipo ng patay na siya, wala na akong pakialam kung ano gaganap sa buhay niya. Ganon, kasi nakita ko dito yung transformation, malaking pagbabago sa'yo. New beginning para sa'yo, sarili at para sa bagong parating, no? Meron ditong the Emperor reverse. Ay, hindi, yung nakatagilid siya eh, lumabas. So, nararamdaman ko dito, no, na yung tipo na may panghihinayang, nagdadalawang isip, yung emotion mo, kinakaya mo, kahit natuklasan mo yung ganitong pangyayari, Kasi nananariwa pa rin yung yung nararamdaman mo sa person mo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na mas tinulungan mo yung sarili mo. Okay? Meron ako nakikita ditong Aries, Capricorn, Leo and Sagittarius, Gemini, Aquarius. Talagang 2 of air. Libra, malakas ang Libra. Wala. Ang nararamdaman ko dito sa 2 of air, nagbulag-bulagan ka na lang, hindi mo na lang to pinagtuunan ng pansin. Kasi ramdam mo din naman na walang pagbabago yung person mo. Kaya kung ano man yung maging resulta, nakahanda ka. Okay? Matatag ka. Ganun yung emotion mo. Then, nafe-feel ko din dito yung iba sa inyo, mas hinahanap mo yung balanse mo. Kasi, dalawa lang naman yung pwede mong hawakan dito eh. Yung susi or gunting. Kaya nafe-feel ko dito na sinasarahan mo na lang ang mata mo sa kumbaga, sinasarahan mo na lang yung tenga mo sa makikinig mo sa person mo at sinasarahan mo na lang yung mata mo para hindi mo makita. Ganun. Kumbaga, nararamdaman ko dito na mas tinutulungan mo yung iyong sarili para sa sarili mong paglago. Pero huwag kang mag-alala, nakikitaan ko naman dito na kung niloko ka man or kung pinagpalit ka man sa kung ano pa man, yung pinalit niyong babae or lalaki, hindi siya masaya sa person mo. Okay? Kaysa naman ikaw yung hindi masaya sa person mo, alam mo naman din sa sarili mo na niloko ka na din naman ng person mo at nagkalamat na. Kaya wala ka ng paki dito, okay? Ito lang na-feel ko. Tingnan natin kung ano yung isang advice para sa'yo. Yan. Last, para pampa good vibes. Ano yung advice para sa'yo?
last quarter, tinatanong ka dito, what is holding you back? Okay? Para bang, bakit ka pa babalik? Ano yung pumipigil sa'yo? Or ano yung, ano pa yung pumipigil sa'yo para bumalik ka? Okay? Hindi pong ganun. What is holding you back? Kung nahihirapan ka na, huwag ka nang bumalik. At kung ikaw na may gusto mo pa talaga, ipanalangin mo magbago yung person mo at bumalik sa'yo. Wala namang imposible sa dasal. Kasi, merong milagro nun. Kung gusto mo talaga yung person mo at magbago siya, kayang baguhin ng Diyos, maniwala at magtiwala ka lang sa Kanya. Ayan. Give me more information. Meron dito na warning gibus, count your blessing. Maraming blessing na parating sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Kumbaga, magbibilang ka na lang ng mga blessing na hindi mo inaasahan na makakamit mo. Kumbaga, minsan may nawawala sa ating buhay, pero meron namang kapalit na sobra-sobra pala yung ibibigay sa atin ni God. Kaya tayo pinanggal doon sa masasakit na pangyari kasi hindi makapasok yung blessing. Tapos nung natanggal yung tao mo sa buhay mo, ang gana ng pakaramdam, mas magaan yung buhay mo. Kasi, natanggalan ka na sa mga hadlang. Ganun lang, okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Meron ka ditong listen and learn. So, makinig ka at matuto ka na sa pagkakamali, matuto ka na sa yung mga nangyari sa buhay mo. Kasi yung mga nangyayari or experience natin sa buhay, may mga aral yan na kung saan may develops para sa ating sarili, para tayo mas lumago bilang isang individual. Okay? Kasi, kung hindi nangyayari yung mga ganap na yan, walang paglago. Hanggang ganun na lang. Hindi mo kasi alam kung ano yung direction na parating para sa'yo. Kasi nakahold ka sa mga ganong emotions, sa ganong pangyayari. Yun yung sumasakop sa'yo. Pero once na pinalaya mo yung sarili mo sa mga masasakit na karanasan mo iyan, dyan papasok yung mga blessing. Kaya makinig ka at matuto ka sa mga experience na yan. Okay? Ayan lang yung mensahe para sa'yo. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.